Kanina narinig ko na may nagtanong kay Attorney Kapunan na sa Senate, sinabi sa kanya na, "Ma'am, hindi ba mas malaki yung confidential funds ng Office of the President?" So, ang sagot lang niya, "Edi kasuhan nyo." Yun lang ang sabi niya. Pero kung ako ay isang abogado na talagang fair and everything, and ang hinahanap natin dito hustisya, edi tama lamang na ilatag mo dyan lahat ng ahensya at opisina ng gobyerno na may confidential funds and i-check mo kung paano ginagamit lahat yon. Kasi nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga siya yung pondong yan galing Kongreso, galing Office of the President. Paano yung ibang ahensya na matagal nang gumagamit ng confidential funds and wala naman tayo naririnig rin sa kanila? Chairman, may obligasyon ba po ng ehekutibo na depensahan ang mga ahensya ng gobyerno, lalo na pagdating po dito sa usapin ng paggastos ng confidential fund? Kasi minsan hindi natin narinig, di ko alam, baka narinig nyo, absent lang siguro, hindi ako nakapanood ng balita, pero wala tayong narinig na dinepensahan na, ay, wala namang problema dyan sa paglalagay ng mga code talaga sa mga pangalan kasi nga confidential nga. Ang narinig ko lang na meron ata ay ang ombudsman. Pero hindi 'yun sa patungkol sa sa di ko alam kung patungkol ba 'yun sa OVP, basta ang si Martires 'yun na nabanggit niya confidential nga, Chairman. Yes, narinig rin natin si dating ombudsman na Samuel Martires nung siya ay pinatawag sa Kongreso. Kumbaga parang gusto rin siyang tanungin na meron silang gustong sagot na mailabas ni ombudsman. Sabi talaga ni ombudsman, it is confidential. Kumbaga common sense, it is confidential. And kumbaga directly speaking, the funds came from the Office of the President. So it was entrusted by the Office of the President for that confidential matters. And in the succeeding years, it was entrusted by Congress itself. It's general appropriations. So nilagay nyo na ang pangalan nito confidential funds, pero ayaw nyo maging confidential. Bakit nyo pa inappropriate into confidential funds? Opo. Kahit na nung pagdinig pa dyan sa Kamara, wala din tayong narinig na may inimbitahan na ibang ahensya ng gobyerno. Ito, mga best practices, good practices ng ibang ahensya ng gobyerno, paano ginamit ang kanilang confidential fund. Ihambingan natin paano ninyo ginamit. Wala tayo, parang purely sa lang, DepEd tsaka sa OVP lang. Sa tingin nyo, mas maganda yung ganun. Noon pa wala pa itong mga impeachment, pinag-uusapan na pa itong confidential at intelligence fund. So kanina narinig ko na may nagtanong kay Attorney Kapunan na sa Senate, sinabi sa kanya na, "Ma'am, hindi ba mas malaki yung confidential funds ng Office of the President?" So, ang sagot lang niya, edi kasuhan nyo. Yun lang ang sabi niya. Pero kung ako ay isang abogado na talagang fair and everything, and ang hinahanap natin dito hustisya, edi tama lamang na ilatag mo dyan lahat ng ahensya at opisina ng gobyerno na may confidential funds and i-check mo kung paano ginagamit lahat yon. Kasi nakatutok lang kayo kay Vice President Sara Duterte, hindi naman talaga siya yung pondong yan galing Kongreso, galing Office of the President. Paano yung ibang ahensya na matagal nang gumagamit ng confidential funds and wala naman tayo naririnig rin sa kanila? Tsaka malimit silang gumawa ng paghahambing. Like, halimbawa, sinabi nila na sa panahon ni Lenny, wala namang ganyan. Sa panahon ni Binay, sabi nila wala daw, pero may mga dokumento ipinakita sa kanila. Tapos, mahilig sila maghambing na ito ba usual, unusual, kasi sa experience ng witness, wala naman siya. Pero, di ba, mas maigi na kung para mayroong basehan talaga. Ang daming mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng intel at confidential fund. Bakit hindi na natalakay? Pero yun nga, yung issue ng national security dito, kasi nabubusisi na ang operation ng ating gobyerno laban sa makalaban ng Estado na gustong-gusto ng mga iilang sumusuporta sa impeachment ni VP Sara po, Chairman. Tataka nga rin ako, ba't nila inihahambing kina VP Lenny and other vice presidents
Eh, kita naman natin sa personality, sa character, sa experience ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama, sila ay naging mayor ng Davao City. At sila ang naka-neutralize sa mga teroristang NPA at mga kriminal sa Davao City nung sila ay nandun. So gumamit rin sila syempre ng pondo pantulong sa ganong advocacy at sa ganong success. So nung napunta sila sa national government, naging presidente ang kanyang ama, syempre meron namang confidential funds ng Office of the President, ginamit rin ni Pangulong Duterte at naramdaman naman ng milyong-milyong Pilipino na nalabanan ng krimen, nalabanan ng mga terorista, bumaba ang crime rate, bumaba ang numero ng mga terorista. At si Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy lang yon at dahil inilagay siya sa DepEd, mas lalong paigtingin ang paglaban sa NPA kasi mga kabataan ang nire-recruit. Eh, hindi naman ire-recruit ng ibang magulang yan sa paaralan. Ang magre-recruit talaga dyan, makakaliwang guro. So, trabaho talaga ni Vice President Sara Duterte yon. So, masabi natin dyan, etong dalawang pinuno natin na pinagkatiwalaan ng mga Pilipino, talagang matagal na nilang advocacy yan. Hindi natin tatanungin na, bakit mo ginawa yan? Eh, alam naman natin, kaya nga sila naboto ng taong bayan, yan na yung ginagawa nila dati sa Davao City pa lang. Mm-mm. Ang matanong ko nga, yung ibang ahensya, yung ibang opisina ng gobyerno na napakalalaki ng confidential funds, parang wala naman tayong alam na nangyari o pinagbuhusan ng wala tayong alam. At least itong mga Duterte, alam natin ang advokasya nila na tunay na labanan ng kriminalidad, terorismo, lalo na mga teroristang NPA. Opo, balikan ko lang yung halimbawa yung sa Mary Grace Piatos. Napansin nyo rin po ba na hindi ganoon ka vocal ang kanilang witness na tumututol na yung parang sasabihin na kabilang yan sa aming kini-question yung pangalan na bakit Mary Grace Piatos. Parang di ko lang alam kung ang pag-appreciate ko kasi doon, parang wala silang pagsita mismo doon sa nakapangalan. It's either dahil alam nilang kalakaran na ganun talaga pag merong doon lang sila mas yung sa perma daw at saka sa iba pa, pero yung detalye ng pangalan, sabi nga nila wala na sa amin yung na busisiin kung yung identity nito. So kumbaga parang maintindihan ba doon sa kanyang testimonya na kalakaran talaga sa paggamit ng Confi at Intelligence Fund yung ganong klase ng pamamaraan. Actually, sa mismong pagsagot nila ng mga witness, lalo na yung galing COA, mahalata nyo na wala naman talagang problema eh. Hindi nila kine-question yan. Kanina nga nalaman natin na wala naman palang problema dun sa 11 days. Kasi quarterly yung basis ng pag-release ng confidential funds, pwede mo gamitin in 90 days, in 60 days, in 11 days, kahit nga siguro 1 day. Basta the day belongs to that quarter. At ginamit ito ng tama, wala namang problema. So, dyan nga sa pagtatanong sa witness, dun mo pa ma-realize na wala naman palang problema eh. Parang inaangguluhan lang ng kabila talaga. Tsaka yung yung pag-question nila na yung Confi funds, hindi pwede doon sa MOOE. Tapos sabi naman ng depensa, merong nakasaad sa GAA, which kung di ako nagkakamali, yung GAA mismo nung 2023 kung saan mayroong mga nakasaad doon. Baka may kaalaman kayo ukol dito po, lalo na sa mga GAA na may mga provision po doon. Well, kini-question ng prosecution kung saan ba, paano ba ganito, ipapaproduce yung buong GAA. Pero ano po masasabi nyo po rito? Sa aking experience dati, bilang head of agency, ipinapaalam lang rin yan sa DBM and kung saan nagsusupervise. Kasi kung wala ka ng budget sa isang part ng budget mo and meron ka pang malaki sa isang bahagi, pwede mo naman ilipat sa kabila with permission sa DBM and other agencies na nagsusupervise sa'yo. So, wala namang problema. It is all government funds. It is being utilized for your advocacy, for the betterment of your constituents. So, wala naman talagang problema. Ang problema lang kung inaangguluhan mo talaga ng masama at iniisipan mo ng masama at pinapakalat mo na sa taong bayan na ito'y masama. Pero ang taong bayan naman nakikita naman talaga na hindi naman talaga, wala naman talagang problema. Opo, bago lang ulit si partner MJ na pag-uusapan yung MOOE. No, ngayon, babasahin mo yung sa social media. Naging viral din yung usapin sa MOOE dahil nga sa Kongreso, certification lang.
eto talagang binubusisi nila lahat yung issue po sa confidential fund. Ano pong masasabi nyo rito na resibo, hinahanapan ng resibo, pero yung mga mambabatas wala talagang kumo-question. Well, pag-uusapan lang sa social media, by certification lang yung pag-liquidate. Yes, yan ang ating narinig, and tayo kasi merong ganyang budget sa opisina ng mga congressmen. Problema natin, tinanggalan tayo ng ganyang budget dati dahil tayo ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. Pero yan ang kalakaran sa Senado at sa Kongreso. Pipirma yung honorable member na sinecertify na it was used for the office and sa kabutihan ng kanyang opisina. Kaya lang ako, kine-question ko rin yan eh. Kasi kine-question ko kung saan dinadala ng mga makakaliwang kongresista yung kanilang MOE. Tapos kunyari, ang sweldo ng isang kongresista, more or less 200,000 a month, pero nakalagay sa salin ng isang kongresista makakaliwa, 16,000 lang sa buong taon. So, nagtataka ako dito sa kung meron akong kine-question dyan, yun talaga sa mga makakaliwa ko sa nila dinadala ang kanilang mga pondo.